Yo guys, good evening. May pagkakataon na naman tayo mag-live kaya nag-live tayo, men. So, let's go. Invite ulit tayo. Ay. Hindi na natin kailangan na masyado maraming viewers basta makapag ano lang tayo, makapag atikes tayo ng mga 5 tao, pwede na yun. Si Michi. Pero syempre, mas maganda kung maraming viewers syempre. Pero mas maganda yung mga Protestant talaga. O kaya mga Catholic na nanlalamig na. Jay Bautista, shoutout sa iyo bro. Pwede kang umakyat dito at pwede kang magtanong dito. Libre po, libre. Pare nyo nag-INC na ano? Sinong pare po? Marami po kami pare po. Tsaka yung mga ganyan Jay Bautista, hindi niya na sa akin may pagyayabang yan. Kasi marami na rin ako na i-convert na INC. Na INC 1914 to Catholic. At dito mismo nag-convert sa live na to. Kung mag-ganyan-ganyan dito bro. No, may diakono pa. May pastor. Tsaka mag-convert pare. Okay lang 'yun kasi si Martin Luther nga pare 'yun eh. Pangalawa, wala kasi sa doktrina namin na pipilitin mo yung tao magsimba-simba, mag-worship, yung pupuntahan pa sa bahay. Yung pipilitin. Bawal po 'yan. Yun po yung tinatawag na pagsamba sa espiritu at katotohanan. Ibig sabihin yung pagsamba mo, spiritual desire mo yun. Tapos katotohanan, hindi napilitan. Bawal pipilitin na kagaya na ginagawa nyo, pinipilit nyo yung mga tao. Pag ayaw na magsimba kasi nagugulo, parang para pakiramdam nila, hindi naman tunay na iglesia yung sinisimbahan nila. Kailan lang sumulpot. Pupuntahan nyo sa bahay. Alam ko yan, minsan sa trabaho pa. Kasi yung katrabaho ko, pinupuntahan nyo mismo dun sa trabaho niya. So bakit pinipilit nyo? Samantalang ang utos ng ating Panginoong Jesucristo, sino man ang sumampalataya, maligtas. Kung sino man hindi sumampalataya, mapahamak. Kung ayaw makinig sa inyo, magpagpag lang kayo ng damit. Hindi yung pipilitin nyo yung tao. Pangit po yung pipilitin yung tao. Hindi na po pagsamba sa espiritu at katotohanan yun. Mga scripted. Kunyari, iiyak. Di naman nakakaiyak. Scripted. Hindi na yun pagsamba sa espiritu at katotohanan. Hindi yun nakakalugod sa Diyos. Tatandaan natin, ang Diyos bumabasa at tumatarok ng puso't isip ng tao. Diba? So, pag ikaw ayaw mo na, umalis ka na. Ganun lang yan. Hindi yung kawalan ka. Kahit 1 milyon ang mag-convert, umalis sa Catholic, mag-convert into Protestantism, hindi kami affected yan. Tandaan nyo, billion na kami. Kung magbaklasa ng tao, kahit 2:1, talo kayo eh. Magkakabilangan pa tayo dito, magkakapahiyaan pa tayo dito, no? Kaya, isip-isip din ng mga i-comment. Actually, delikado nga yan eh. Yung pare ka, mag-convert ka into Protestantism. Pero nalang siguro, ma-excuse ka kung nasiraan ka ng bait. Pero kung pare ka, nag-aral ka 12 years, nag-convert ka dahil mga personal na dahilan o ibang bagay, ma-impyerno ka niyan. Nakaka-impyerno yan. Ako nga, pag nag-convert ako, labas na ako sa Catholic, sigurado, impyerno na ako eh. Kasi marami na akong alam.
Nalaman ko na talaga yung katotohanan. Kaya patay kung patay na talaga ako nito. Kahit tutukan na ako ng baril, di nyo na ako mapakonvert kasi delikado, no? Mapunta ka talaga ng impyerno. Ganun na yan. Kaya kung pare ka mismo at alam mo na yung katotohanan, 12 years ka nag-aral, yari ka. Lalo yung holy orders, nasa kaluluwa mo yun. Nakatatak yun sa'yo eh. Di mo na yun maalis. Yung holy orders. So, maka-impyerno talaga yan. Kasi lalabas niyan. Kasi sakramento, banal na bagay yan eh. No? Ano lang naman yun, no? Hypothetical. Kung sakaling ang pare mag-convert, ganun. Pero, syempre, alam ko naman na minsan, puro chismis lang kayo, kahit hindi naman pare. Sasabihin nyo, pare. No? Pag suotin nyo lang ng mukhang pare, mag-claim na kagad na pare, lantaran at hayagan ng pagsisinungaling. Ay, nako. Ba't hindi na lang kayo makipagdebate? Hindi yung manguha pa kayo, mga arkila pa kayo ng mga cosplayer, no? Gawain po ng mga satana yan, mga sa demonyo. Namumuhay sa kasinungalingan. Wag po tayo mamuhay sa kasinungalingan, guys. Dito tayo sa realidad, no? Kaya kami, kahit anong sabihin nyo, anong gawin nyo sa buhay nyo, no? Siraan nyo kami ng siraan. Hindi nyo na mababago ang katotohanan. Kami talaga ang tunay na iglesia. Ano pang babaguhin nyo? Kahit ano pa sabihin nyo, kahit may mga pare na nag-convert, sabihin nyo ganyan, ganto-ganto, hindi nyo na kayang baguhin ang katotohanan. Kami talaga yung tunay na iglesia, di ba? Anong gagawin natin? Magagawa dyan eh. Kahit anong mangyari, ganto-ganto, ganyan-ganyan, tayo magawa dyan. Ay, Uncle Medan, what's up? Antonio Miñares. Nandito ako para sumugod. Oh, sinugod mo na ako. Sige, anong paksa natin? Ano bang... Kasi sabi mo, kayo ang tunay na iglesia. Tunay na iglesia tayo. O sige, tara. Tunay na iglesia. Wala na tayo magagawa dyan. Tunay. Walang tayo bro, hindi naman katoliko ang tunay eh. Relax Hindi, yung term na tayo, yung ano ko kanina yon, tawag dito, salita ko yon nung wala ka pa. So kami yung tunay na iglesia. So yan, patunayan ko na agad yan bro. Hanap na tayo ng moderator. Ang ibig mo sabihin ay katoliko lang ang tunay. Yes. Katoliko lang ang tunay na iglesia. Meron pa ba iba? Ako pwede akong maging moderator. Ano to ang church mo, Brother Sword? Hindi mo na babaguhin yan. MCGI ako. Bro, ano? Hindi ko na babaguhin. Catholic lang ang tunay na iglesia. Wala tayong magawa dyan. I'm giving you last chance. Di mo na babaguhin yan? Tagal na namin bro. Ang stand Katoliko lang namin, ang tunay. ang stand namin, isa lang ang iglesia, katoliko lang, yun lang ang tunay. Sa 4 Sige. talaga tunay, wala na iba yan. Pwede mo ba akong palakihan at magbabasa tayo ng aklat ninyo? Sige, ganun na lang, informal na lang. Ito sana si Swords, oh. MCGI, debate tayo. Ano lang tayo, tamang kwentuhan lang. Siguro kasi ako ang magiging moderator ninyo. Ayon sa Biblia, ang gagamitin ninyo, walang reference. Puro Biblia lamang ang gagamitin. Open forum lang ito, bro. Kasahan ko yan. Oo. Puro Open Biblia, forum lang ito. walang gagamitin na referensya. Kasi ako ang director, ako ang mga masusunod. Ay. Kaya ko Bakit yan. walang referensya? Ililigtas mo na si Boyletra. Ililigtas, hindi naman kami Bible alone. Biblia at sige. para hindi magulo. Biblia. Sa inyo. No, Isaiah 34 ng 16, saliksikin mo ng Panginoon Ba't at nagmamarinig iyong basahin si Sword? kahit isa sa mga ito hindi magkukulang. Kaya ang gagamitin natin ay Biblia.
Hindi nga daw kayo Bible alone, ano ka ba? Importante kayo Ay, ang hindi naman ikaw ang kausap reference. ko Hindi Bible alone, pero kakasahan ko yan. Naniwala kayo siya, kakasahan ko. O, hindi ikaw ang kausap ko, Sword. Pwede ba ibalik ko yung usapan doon sa host? Sige Lalo sige na ang history, importante talaga ang history ng simbahan. Teka lang, Importante ah. reference yan. Uncle Antonio, Oh. sige na. Nag-open forum lang Tama. tayo. Tama si Uncle Antonio. Sige, Uncle Midan, ano mo na yan? Ano ba babasahin mo dyan? Basahin mo na yan. Oh, sige. Kasi kanina, sinasabi mo na Katoliko nga ang tunay na iglesia. Oo, Katoliko nga, tunay. Ano ba gagawin ko? Kami lang, ang tunay na iglesia. Para sa akin, binibigyan kita ng other option kasi may nabasa akong aklat ninyo na hindi nyo na-stand na kayo lang ang tunay. Sabi mo, hindi mo nababaguhin yan. Kaya nandito na tayo sa aklat, bubuklatin ko na. Ganun Okay, lang. anong iglesia yung hindi yung kasama sa tunay? Dapat na ma-mention diyan, ha? Magugulat ka. Kaya nga, gulatin ako. Matagal na ako din nagugulat. Sige. Hindi ka kasi pumapasok sa live ng TR eh. Tsaka bira ka na mag-live. Busy ako. Familiar ka naman dito. Madalas namin gamitin to, di ba? Katekismo. Sige na, bro. Ano ba yan? Tignan natin. Dito sa page 185. Sabay-sabay tayong bumasa. Ako na lang yung audible, kayo yung sa mata. Okay? Hindi na sinasabi ngayon ng Iglesia Katolika na siya lamang ang tunay na iglesia. Sa halip, sinasabi niyang ang isang iglesia ay nananatili sa kanya. Nabubuhay tayo sa ilalim ng isang kalagayang ang kawalan ng ganap ng pagkakaisa o ng pagkakaisa ng mga Kristiyano ay patuloy na sumusugat sa katawan ni Kristo at nagsisilbing kapatisuran ng mga hindi Kristiyano. Oh, Okay ka na dyan? ano yung iglesia yung kasama sa na tunay din? Nasaan? Na-mention diyan? Ayan o, katawan Ano? ni na daw. Katoliko nga yan. Ano nga yung iba na na-mention na hindi nakasama sa tunay bukod sa Katoliko? Yung katawan ni Kristo, ang stand namin diyan, Katoliko, Christos Totus yan. Ang Paano yan? pagka binasa mo ito, binabanggit ng aklat na pati ang mga protestante included na sila. Kasi halimbawa kapag itinaas mo, ganito. Wala nakalagay eh. Oo, lokohin. Ito, di ba? Kaya Dito mo. tayo nagbasa. Ano yung ibang Iyaangat iglesia mo. na tunay? Iaangat mo lang, oh. Ayan na, oh. Di ba? Nagets mo? Nakalagay. Nakita mo? Wala nakalagay na tunay diyan sila, bro. Aba. Ha? O, teka lang. Basahin natin ang Nakita ko buo. nga, halimbawa, protestante, hindi sinabi tunay. Oh. Ibigay mo. Basahin natin ang buo. Basahin natin ang buo para maintindihan natin ano yung sinasabi ng aklat. Tama ba? Basahin mo, bro. Dito tayo Basahin mo. doon. Sige. Basahin mo nga. Ito. Dito tayo sa 184. Ayan. Kaya't ganito ang larawang makukuha natin sa bagong tipan. Maraming iglesia, ngunit iisang iglesia. Ang iglesia ay isa. Isa bagamat marami, ngunit iisa. Wala na. Isa lang. Ang iglesia ay katawan ni Kristo. Oo. At tulad ng katawan, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Sa makasaysayang pahayag ng Batikano Ikalawa, inuuna ang iglesia sa iba't ibang antas ng kahulugan. Una, ang taguring iglesia ay iniuukol sa Iglesia Katolika na pinamumunuan ng kahalili ni Pedro at ng mga obispo, kaisa niya.
ang Iglesia Katolika ang kauna-unahang dapat tinatawag na iglesia sapagkat sa kanya natatagpuan sa pinaka buong paraan ang lahat ng mga permanenteng sangkap ng iisang iglesia. Taas tayo. Ang mga sangkap na ito ay una, ang kabuuan ng pananampalataya, ikalawa, ang kabuuan ng sakramento, ikatlo, ang buklod ng pagkakaisa at pananatili sa pamamagitan ng ministeryo ni Pedro at ng mga apostol sa katauhan ng Papa at mga obispo. Katuwang ang kanilang kamanggagawa, pari at diakono. Ikalawa, ayon sa kahulugang nakita na natin sa kasulatan, tinatawag na mga iglesyang partikular ang mga Kristiyanong sambahayan na nasa pamumuno ng mga obispo. No. Bawat obispo ang hayag na buklod at saligan ng pagkakaisa ng kanyang iglesia partikular. Kung paanong ang Papa ang hayag na buklod at saligan ng pagkakaisa ng iglesyang pandaigdig. Ikatlo, inikilala ring mga iglesia ang iba't ibang kalipunan ng mga pananampalatayang Kristiyano na hindi nagpapahayag ng kabuuang pananampalataya o hindi yumayakap sa kabuuan ng mga sakramento o hindi na Katoliko yan o hindi tumatanggap sa ganap na pakikiisa sa kahalili ni Pedro. Bagamat kaugnay pa rin ng iglesia sa maraming paraan, ganito. Halimbawa, ang mga iglesyang protestante at ang tinatawag na mga iglesia sa silangan. Ikaapat, Orthodox. at sa malawak na kahulugan, itinuturing ding kabilang sa iglesia ang lahat ng matuwid mula kay Adan at Abel Tama yan. hanggang sa hulihang Tama yan. hirang ng Diyos. Sa panahong kasalukuyan, ito na. Sa panahong kasalukuyan, ang katotohanang kinakatawan ng mga salitang isang iglesia ay ikinukubli. Wala. Ano? Nasa na tayo. Sa screen kasi ako ng cellphone nagbabasa eh. Ayan. Sa panahong kasalukuyan, ang katotohanang kinakatawan ng mga salitang isang iglesia ay ikinukubli ng mga tunay na hindi pagkakasundo ng mga mananampalatayang nagtataglay ng mga katawagang Kristiyano. Tayo'y tagapagmana ng isang kalagayang bunga ng maunos na kasaysayan ng iglesia. Hindi na sinasabi ngayon ng Iglesia Katolika na siya lamang ang tunay na iglesia. Sa halip, sinasabi niyang ang isang iglesia ay nananatili sa kanya. Nabubuhay tayo sa ilalim ng isang kalagayang ang kawalan ng ganap na pagkakaisa ng mga Kristiyano ay patuloy na sumusugat sa katawan ni Kristo at nagsisilbing katitisuran ng mga hindi Kristiyano. So, ang point lang dito, Bro Paulo, ang aklat ninyo ang may opisyal na pahayag ng simbahan, di na pala ninyo sinasabi na kayo lang pala ang tunay na iglesia. Hindi. Pa-explainin mo ko. Ang tawag dyan, mga... Explain ka nga. Ganito muna. Sige. Ge. Ang tawag dyan, mga imperfect Christian. Kumbaga half-truth lang yung dala-dala nila kasi meron pa rin dyan na divine revelation kagaya ng Trinity. Kung nagtuturo sila ng Trinity, yung mga sacrament nila valid. Ngayon, syempre, included yan yung mga Orthodox, yung mga nasa Eastern, binanggit kanina. Tsaka yung mga Protestant na Trinitarian, nagiging bilong sila kasi yung sacrament ng baptism, nagiging valid yun, entry yun sa katawan ni Kristo. Pero, hindi pa rin yun sila true church. Imperfect ang tawag yan, imperfect Christian. Hindi yan true church, bro.
Sinasabi na mga Christian sila, kaso nga lang mga imperfect. Hindi sila, hindi ganap, hindi buo. Nagets mo, bro? Dogma yan, bro. Gets ko yung Catholic point mo, pero hindi tumutugma yung paliwanag mo dun sa sinasabi ng aklat. Kasi kung hindi Yan. na lang ang Katoliko kung hindi na lang ang Iglesia Katoliko ang tunay, di basically, meron pang iba. Okay, sabi ng aklat, Wala naman, hindi naman sinabi na tunay sila. Ano Yung na? yung mga Orthodox, tsaka yung mga mabubuting tao dun kay Ladan at Eva, pasok talaga yun sa katawan ni Kristo. Kaya nga Catholic, hindi naman kami naharangan ng time and space. Yung Catholic, universal yan. Mula pa talaga kay Adan yan. Lahat na mabubuting tao mula kay Adan. Pasok yan kasi nga, pasok sila sa langit yan. Tapos, yung mga Protestant na kumalas, imperfect Christian yun. Hindi naman sila true church. Kumbaga, hindi lang sila ini-exclude, pero hindi sila true church. Imperfect nga ang tawag diyan. Hindi sila ganap. Wala kaming stand na true church din sila. Ngayon, yung mga Orthodox, kasama talaga yun. Mga Eastern Church. Western kami. Okay na medan. Yun lang pala. Tagal ko nang alam yan eh. Meron pa nga kami tinatawag na mga unknown Christian. Yung mga unknown Christian, pag pinalawak mo yung term na iglesia, yun yung mga tao. Bingay naman nung kaplan. Padaanin ko lang yung may tambutso, no? So, alright. So, yung iglesia, pag pinalawak mo yung term na yan, Catholic yan, katawan ni Kristo, pasok dyan yung tinatawag na mga unknown Christian. Yung mga unknown Christian, hindi pa nabautismuhan yun. Hindi pa sila nabautismuhan. Pero once na sila ay namatay, meron silang buhay na walang hanggan kasi gumagawa sila ng mabuti. Pero kami lang ang true church. Hindi lang sila ini-exclude yung mga Trinitarian. Kasi sa CCC namin, included pa rin sila sa nag-iintay sa second coming. Yun lang ipaliwanag ng ano dyan, bro, ng Vatican II. Vatican II yan, alam ko yung ano nila dyan. Nasa CCC yan, bro. Okay na, bro? Baka may iba pang tanong, bro. Catholic pa rin yan, bro. Kasi yung Catholic, bro, ibig sabihin yun, pangkalahatan yun. Pasok pa rin ito na Catholic. Sabi ng aklat ninyo, Bro Paulo, sabi dito, Iglesyang Protestante. Katoliko ba yun? Hindi nga. Yung sinutukoy kasi dyan na iglesia na pinamumunuan ng Papa, yan yung visible church. Hindi mo kasi alam, meron tinatawag na mga visible border ng church. Ba't umuundang ka hilak ko niya ha? Bunalan ka na ko. Tekta ka lang, Uncle Antonio. Umuundang ka niya og hilak. Ngit man natin si Antonio may kausap. May kausap ka, kuya, nagato. Yung tinatawag na sa pamumuno ng Papa sa Roma, yan yung visible church, bro. Visible border ng church. Pero sa labas niyan, may mga tao pa rin ng Diyos kasama sila sa katawan ni Kristo. Ibig sabihin, kaya nga hindi kami naniniwala na kami lang yung maliligtas. Ang paniniwala ng Extra Ecclesia Nulla Salus, pag lumabas ka, na-aware ka sa ginawa mong kasalanan na paglabas mo sa iglesia, wala nang kapatawaran yun. Pero So, yung sa sinasabi yan, yung iglesyang protestante, katoliko pa rin para sa inyo. hindi, depende yan sa divine retribution. Kung iyan ay antikristo, atake sa Catholic Church at aware siya sa ginagawa niya, hindi yan maliligtas. Pero kung iyan ay merong invincible ignorance, Roma 10, 1 hanggang 3, Luke 23:34, maliligtas yan. Kunyari ikaw, hindi mo talaga alam yung ginagawa mo, mangmang ka sa katotohanan, may awa yung Diyos in your mercy. Pero yung visible border ng church, yun yung pinamumunuan lang ng under ka ng Pope. Kagaya ng mga di naman niya sila under ng Pope eh. Pero kabilang yan sila sa Catholic Church kasi yung Catholic Church, yan yung tinatawag na Christos Totus, katawan ni Kristo, kasama pati mga anghel dyan. Pero yung mga anghel, di naman bilong kayo sa mga Pope yun, pati yung mga saints. Yung Pope, yun lang dito lang sa lupa, yung mismong nasa loob ng simbahan na templo. Ganun yung ibig sabihin ng bro. Tagal ko nang alam yan eh. Diniscuss ko ng isang araw yan, nandito si Warrior.
Sabi ko, hindi lang yan yung iglesia, malalim yung term. Pero pasok pa rin sila sa katawan ni Kristo kasi yun talaga yung true church eh. Katawan ni Kristo, Catholic yun. Ayun yun bro. Yung ibang Catholic hindi alam yun. Bro Paulo, balik ako sa ano Kailangan ko na mag-prepare papunta doon sa rally. Rally pala ngayon no. O, sige bro, ingat ka sa rally, ingat. Sige. Ingat. Ingat kayo dyan no. At huwag kayong makigulo-gulo. Pag gulo, wait na. Wala, mga ano na yun. Ako sa kanya. Mga Katoliko yung madalas magulo pag rally. Nagbintang ka pa. Ako ka kasali dyan. Balik ako sa sunod, bro. Sige. Uncle Boy, Ay, may tatanong sana ako kay Medan. Pwede niya ba i-translate sa English yan? Yung kanina. malis na. Yung sinasabi doon na Katoliko, na hindi lang yung Katoliko, yun yung nasa ilalim ng Pope. Kunyari, yung visible border ng church, yun yung pamumuno ng Pope. Pero doon sa God, kila Adan at Eva, hanggang ngayon, tapos yung mga Protestant na mayroon invisible ignorance na sumusunod sa kalooban ng Diyos, pati na rin yung mga hintil. Tama. Katawan ni Nasa Kristo. ilalim yan. Okay. Nasa ilalim yan ng Lumen Gentium, yung dogmatic Lumen constitution. Oo. Ngayon hindi niya kasi tinranslate. Hindi niya tinranslate sa English. Ito yung English translation niyan. The Catholic Church no longer says that it is the only true church in an exclusive sense, period. Hindi lang pala pang sa atin yun. Yung Instead, it teaches that the one church of Christ consists in her. Siya mismo yun. We live in a situation where lack of full unity among Christians continues to wound the body of Christ and serve as stumbling block for non-Christian. Iyon ang kahulugan nun. Lumen Gentium yan kasi sa Lumen Gentium, yung mga non-Catholic people, as long as gumagawa sila ng mabuti, kinonvert, ano na sila, kasi tandaan natin, ang nagdadagdag sa church mismo yung Holy Spirit. Pero nasa invisible, wala pa sila sa visible border ng church. No, pero once na nagdedwell sa kanila yung Holy Spirit, nasa kanila na yung malawak kasi yung term na iglesia. Iyon na dapat lawakan natin. Kaya yung extra ecclesia nulya sa luz, yung iglesia doon, malawak yon. Hindi yun yung under lang ng Pope. Under yon ng Holy Spirit dito sa mundo. O kasama yun sila, yung mga hintil, yung mga Protestant, nasa CCC yan. Pero, imperfect yan. Hindi yan ano. Uncle, eto malupit. Dahil sa ginawa ni Medan, tanggap niya na the one church of Christ subsists the Catholic Church. Tanggap niya pala. Wala yung iglesia doon ay Catholic Church. Yun talaga yun. Yun ang official na turo. The Church of Christ subsists in Catholic Church. Isipin mo, Catholic Church pala talaga. So tanggap pala ni Medan. Agoy. Kung sa iba niya na ano yan, sa ibang mga Catholic, maguluhan talaga yan. Kaso tayo, alam na natin yan. Oo, at saka durog talaga siya dyan kasi pinapaliwanag dyan sa sa official teaching na yan, yung official source na yan, ng Lumen Gentium na yan, na Catholic talaga yan. Lumen Gentium. Yan kasi yung kasama sa for document ng Second Vatican Council. Kasi ang nangyayari, Dogmatic Constitution on the Church. Yan. Dogmatic Constitution of the Church talaga yan. Ang nangyayari kasi dyan, nung time na nagkakahigpitan, yung iba ini-interpret na yung extra ecclesia nulya sa luz. Akala nila, yung visible church na to, pag wala ka dito, mapupunta ka na ng impyerno.
ine-explain yan, ano ba yung church? Yung church, yun yung katawan ni Kristo. Ano ba yung katawan ni Kristo? Include doon yung mga tao na, kunyari, Protestant. Meron kang invincible ignorance. Part ka ng ano. Bigyan mo sa kanila dahil. Isipin mo, Uncle, yung word pa lang, yung phrase pa lang na naka-highlight kanina, itinipe ko sa AI, lumabas na lahat kagad to. Nag-feed na kagad sa akin. O paano mo ngayon itatago yan? Kawawa ka naman, Midan. Dapat nag-advance search ka dyan. Kung sa akin ka natapat, last pag ka na kagad, dinyan lang kita 5 minuto, papaliwanag ko yan lahat. Maganda nga tinanong niya yan para magandang paksa yan para ma-explain. Kasi yan din yung in-explain ko nung debate ko kahapon ba yun? Ay, nung isang araw, di ba may debate ako. Sinabi ko na yan. Alam ko na yung katekism na yan. Ay, nako. Hindi niya pa rin maano yan na isa lang ang iglesia. Kasi ang point dito, isa lang ang true church. Yun yung Tama. Catholic. Kaso nga lang, Oo. yung lawak niyan ng salitang Catholic at church, hindi yan ito lang, yung under lang ng Pope. Malawak yan. No? Eh, sinasabi ko sa kanila. Advanced, ano yan, mahirap yan sa mga, pero actually, mabigat yan eh, biblical nga yan eh. Biblical yan, yung stand na yan. Kaya, Roma 10:1-3, linaw niya, no? Luke 23:34, ang linaw din yan, no? JMCIM Church po, hindi ko alam yan eh. Ano ba yan? Hindi ko alam. Tama yung sinasabi mo. Sa atin, no, sa paniniwala natin, hindi lang Katoliko yung maliligtas. Kasi may mga tinatawag na yung mga ignorante, yung hindi pa nadadatnan ng katuruan, no? Mga imperfect. Oo. Saka yung mga Protestante bro na yung mga Trinitarian. Pero, imperfect yun. Pero, nasa individual na tao yan. Hindi lahat sila dun. Individual yan. Tama rin yung yung discuss mo last time yung kasama si Warrior, yung pagkakaiba ng redemption doon sa salvation. Kasi yung redemption sa lahat ng tao yan eh, no? Sa liputan yan eh. Magaya ng original sin yan, lahat ng tao. Ay, yun nga yung pinantapat sa original sin, bro eh. Yun yung ginawa ni Gusto. Hindi, kasi nakita ko yung yung pinupunto kanina niya na nagre-relay siya sa may pangalang iglesia. May nakita Uncle, paraan ako, Uncle. Ay, sige lang. Ito yung nakasulat. The one church of Christ is subsist in Catholic Church. Pag tinranslate mo sa Tagalog, ito lalabas. Ito, pakinggan nyo. Ang isang iglesia ni Kristo ay nananatili o umiiral ganap sa Iglesia Katolika. Bakit tinatago niya yan? Nandun sa quotation yan. Ayun. Dogma yan. Oh. Hindi pwedeng magpo-pronounce dito ang isang Katoliko na sasabihin niya ang Catholic Church is one true church at isa lang ang church. Oh. Hindi na ang isang iglesia ni Kristo ay nananatili. Tapos open close parenthesis o umiiral ng ganap sa Iglesia Katolika. Quote and quote yan. Agoy. Ba't tinago niya yan? Alam mo na yan. Next, naman. Ito si Ito. Okay. Si Godly. Hello po. Kamusta? Anong church mo, ate? Catholic. Roman Catholic po. Uy, Nasa Italy ako ngayon, tapos I'm from Davao. Ha? Yeah, nakausap ko siya kaninang umaga. Pero Si from Gandhi. Davao, Welcome. Welcome po sa live sister, no? Mga Catholic din po kami. Opo, pareho Isa lang tayo. kayo, bro. Actually nga, medyo, di ba kasi yung recent na may parang, I don't know if there were changes, but you can correct me if I'm wrong. Yung kay Mother Mary na nag-announce si Pope Leo. Pero
we're not supposed to desecrate, diba, yung kanyang position as Mother of God. Although, Of course. ang ano ni Pope is, yun nga parang maraming misconception, right? So, kahit ako natakot ako, like, bakit biglang nag-announce si Pope na hindi na siya co-redeemer. Is yeah, like mediatrix. Pero, ang laking bagay ng role ni Mother Mary kasi ganito yung position ko naman or stand ko naman doon. Di ba si Jesus Christ, yung parang nagiging establishment niya bilang as being God is he underwent crucifixion and then he resurrected. So ni isa kaya sa layman's understanding, walang ni isang tao na nabuhay after namatay, right? So si Jesus Christ lang. Kaya matuturing natin siya na Panginoon. Now sa case ni Mother Mary, it's more of the same weight, yung value and weight. Kasi walang ni isang, ako babae ako, walang ni isang babae sa atin na nabuntis na walang, yung, kasi hindi pa siya kasal kay Joseph noon, betrothed lang. And at the same time, hindi pa sila, I don't think nag-meet sila during the Annunciation na mabubuntis siya. Si Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit. So, sino ba naman mabubuntis kung walang, di ba? With another man, with a man. So, parang yun din yung parang veneration, I think. Yun yung parang stand ko dun. Veneration ni Mother Mary na kaya nga siya blessed, Hail Mary full of grace, blessed is thy womb. Kasi walang womb ng kahit na sinong babae na nag-conceive na hindi dumaan sa sleeping with a man. Mother Mary, she did not sleep with Joseph at all. Betrothed lang sila, si ikakasal pa. And I don't think na sa... Kinasal naman sila sis nung Right, sabi ni- oo, kinasal sila, but buntis na siya, di ba? Parang something like that. And that's why Joseph has to sort of marry her to protect her kasi during their time, parang kay adulteress ka, something like that, na pag, let's say, nabuntis ka and all, tapos nabubuntis siya na hindi siya ginalaw, virgin siya talaga, kaya it remains to say na up to her death, she was really the Virgin Mary. Kaya, kumbaga, nadugtong talaga yung Virgin Mary sa pangalan niya while she's a mother because she became a mother while remaining a virgin. O, diba? So, parang ganun din. Kung sa kalahatang tao si Jesus namatay and then he resurrected, si Mother Mary naman became a mother without, na virgin siya, without, sleeping with a man. Kaya yun ang ko, na parang, there is also really something na mabigat and powerful kay Mother Mary, di ba? Ano natin yung sinabi ni Pope Leo. Actually, yung nag-announce si Pope Leo, in-endorse nga niya yung pagiging, hindi talaga ginagamit yung co-redemptrix. Ayaw talaga nila gamitin yung co-redemptrix. Kasi nga, magkakaroon ng, dati pa kahit kay Pope Francis, sinasabi niya, kahit nung, tinan mo yung CCC second edition, parang nalagay na co-redemptrix. Yan, yung term. At hindi din siya kailangan i-dogmatize kasi nga, yung dogma, nagkakaroon ng dogma pag may problema. Wala pang nagiging problema sa issue na yan. Matagal ng devotion yan kay Mama Mary. Ang ano lang diyan, yung term hangga't maaari gamitin kasi nga yung mga tao may isip na mako-confuse kasi meron tayong doktrina na isa lang yung Redeemer, si Jesus Christ lang yung Redeemer sa utos ng Ama sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo sa pagpahid sa kanya ng Banal na Espiritu Santo, may canonic Trinity. Yung inanong si Pope Leo, actually ini-endorse nga niya kasi nga yung co-redemptrix, yung context niyan, kahit hindi natin gamitin yung term niyan, nasa CCC na yan, hindi mo na pwedeng alisin yan, nandiyan ang CCC yung kinasangkapan, yung tinatawag na ano yan eh. Sa CCC, ang nakalagay dyan, yung yung plano kay Santa Maria, yung simula pa lang, no? Yan yung pagiging kinasangkapan niya ng Redeemer. Siya yung kinasangkapan ng Redeemer para maisa katuparan yung pag-redeem sa buong mundo. Hindi na ni Pope Leo actually. Kahit i-research nyo,
hindi tinututulan ni Pope Leo yung context ng co-redemptrix. Pero yung co-redemptrix hindi siya ginagamit yung term. Actually, ayaw talaga paggamit. Kasi marami na nagka-problema diyan. Akala nila si Mama Mary ay redeemer din. Nagkakaroon ng issue diyan. Pero how do we define redeemer ba? Kasi intercessor si Mother Mary eh. I mean, would you believe na maraming mga Catholic priests na they really found it powerful during exorcism na yung mga demonyo talaga is literal and physical na natatakot kay Mother Mary once na yung priest na nag-exercise doon sa mga nagiging victim or napopossess ng mga demonic spirits, once they mention the name of Mother Mary, nagsisiwalaan and then they themselves, they cannot speak the name of Mary. Nahihirapan sila. Yung redemption Yung mga- kasi ate, iba siya doon sa tinatawag na dito, yan yung charisma, yung intercession of the saints. Yung redemption, iyan mismo yung si Kristo ay pinako sa krus. Kasi siya lang yun. Pero Kasi salvation din yung redemption, di ba? Salvation. kaisa siya, connected siya sa salvation. Pero iba pa yung salvation, iba pa yung redemption. Yung redemption, lahat ng tao yan, parang original sin, na isama lahat yan, pati yung nasa Old Testament kasama dyan. Kaya nga yung mga nasa Old Testament, hindi makapasok sa langit, di ba? Hindi sila makapasok ng langit. Ano yan, Kel? Uncle, yung redemption objective yan. Yung salvation subjective yon. Yun ang intindihin niya. So lahat yan, pag sinabing redemption, lahat yan kasama. Ngayon, ang nag-redeem lang talaga si Jesus Christ sa pamamagitan ni Mama Mary kasi dun pa lang Isaiah 7:14. Ang tanda dyan si Mama Mary. Siya talaga yung mag-aalaga kay Jesus, yung mga anak kay Jesus Christ mag-aalaga. Tapos yung pagiging virgin ni Mama Mary, hindi lang yan dun sa physical. Yung pagiging virgin niya, virgin din siya sa kasalanan. So, tapos ito pa, kahit ipanganak niya si Jesus Christ, mas lalo siyang magiging virgin doon. Si Jesus Christ, hindi siya yung tipo na tagapagligtas siya, tagapag-healer siya, diba? Hindi kanya sisirain. Kagaya nung nasa burning bush yung angel doon na naapoy. Diba, meron doon puno na nag-aapoy, tapos yung puno hindi naman nasusunog. Bagkos lalong nagiging banal. Ganon yun, nung sumakanya niya si Kristo, sa kanya sinapupunan, mas lalo siyang napabanal nun. Mas lalo siya napabanal. Ganon yung niya. Ngayon, yung co-redemptrix, yung term lang naman talaga yung nag-conflict yan eh. Kasi tignan mo talaga yung term niyan, complicated talaga. No, kasi yung hindi naman lahat tayo pantay-pantay yung knowledge about sa theology kasi mahirap yan, di ba? 1 Corinthians 7:7. Dapat palakasin natin yung pananampalataya ng bawat isa. Huwag tayong gumawa ng katitisura nila. Kaya kung nakikita ng mga pope natin yung term, hindi pa kayang pasanin sa likod ng nung ibang miyembro. Baka magkamali sila. Hanggat maaari, hindi yan talaga pinapagamit. Pero yung context ng co-redemptrix, yung tamang context niyan, na si Mama Mary ay kinasangkapan lang para maisakatuparan yung pag-redeem ni Kristo sa buong mundo, nasa CCC, second edition yan, no? Hindi yan heretic. Hindi heretic yan. Dogma, doktrina yan. Hindi lang siya dinodogma kasi wala pang nagiging problema. Magiging dogma yan pag magkakaroon na tayo ng problema. Ganon yung point ng pagdogma. Bakit pa iba-iba mukha ni yan, kagaya niyan, yung mga protestante, ang ganda-ganda ng paksa namin dito. 'Di ba? Kung ano-ano, buti sana kung mas maganda lalaki ka kaysa sa akin. Akit ka nga dito, tingnan natin. Pati ba naman panakakaya dito sa... Pasensya na sister sa mga comment ng mga nasa baba By the way sister, baka may ka pa, baka may MCGA pala to. Sabi nung MCGA dito, papangit daw ako ng papangit, sabi niya. Tingnan niya natin yung mukha ni Soriano. Kung ano itsura. Wala, naagnas na, uncle. Naagnas na si Soriano. Binubulati na.
Uncle Boy, makikita mo kung paano ang ugali ng mga tao nanghihikayat sa kanila, no? Malilibak muna ng tao, sabay manghihikayat sila. Imagine mo, tama ba yung ganun pamamaraan? Kasi, Ang West Uncle, but magpapabiktim you know, sila, guys, willing victim. these are people who are so like, hindi sila confused eh. Talagang they're playing dumb. They're so playing dumb, and they try Exactly. to, they're playing dumb, and they're like enjoying playing dumb because they are truly dumb din naman. Wala talagang mga alam yan. And they would like to pull us down to their level kasi iniisip nila mahihila nila Yes. tayo, when in fact sila mga miserable yung mga buhay na mga yan. Miserable yan. Tuliro yung mga yan. Hindi nga natin alam kung nakakain ng 3 beses ng araw. So, hayaan na natin yan sila. And at the same time, they're only trying to push us out of our limits and to, desecrate our faith. Gusto lang talaga nila sirain tayo bilang grupo or bilang Catholics. Because that's where evil comes, diba? Divide and conquer. So once yun yung punto nila. And besides that, huwag tayong mag-alala kasi the Catholics, based on census from 2020 up to 2024, we are 78.8% sa total population ng Pilipinas. Yan sila, INC man yan sila, whatever, 2.6% lang yan sila, the other denomination. So, naiinggit lang yan sila. To be honest, inggit lang yan sila kasi we are more than them. So much more than them na kung, let's say, kung maglabanan man, kung may actual or literal, physical na labanan, talong-talo yan sila kahit sa talino pa at sa abot ng buhay. Ang mababaw ng mga yan. Kung sasabihin pangit, mas pangit tong ito. Sabi ni... Alam nyo, Sabi nakakasabi lang ng pangit sa isang tao is yung pangit din siya. Kasi ako maganda ako pero hindi ko sasabihin pangit kayo. May respeto ako. Pero itong mga ito yung mga walang respeto kasi sila mismo sa mga sarili nila, I'm sure mga pangit din yan. Kasi pangit, walang nagre-respeto sa kanila. So, they're trying to project yung mga negative na comments sa kanila na pangit sila. They're trying to project that to other people. Kahit na hindi pangit yung pinagsasabihan nila. Tama. Uy, Inuunahan na friend, nila ang pangit mo kaya. Sobrang pangit ka. Alam mo, kung makikita mo ako, sasampalin kita. Ang ganda ko. Peste ka. Yaman na. Kasi ganito, Yaman na yan. Masasanay ka rin dito. ang makikita mo pa, no? Hindi lang Pakakain ko sa'yo yung Ganito si mga Scott B. fashion shoots ko at saka fashion show ko. Meron na tayong babaeng But I think bobo ka rin. Bobo ka rin siguro talaga. Naku, yan na. Alam mo, lumayas ka na. Yaman Hindi na. kaya na umaga Pwede nakausap nyo ko itong yan ikik. siya. You don't tolerate this kind of behavior. Yeah. Nang bibwisit lang yan. Yaman na, sister. Si Soriano kasi. Actually, yun na talaga bomba siya. Huwag yung patulan, diretso nyo yung ikik. Kasi para magsasayang ng laway niya dyan or ng ano niya, paputol ko kaya sa'yo yung mga pinipindot-pindot mo dyan. Hindi mo lang alam dito ang asawa ko, gusto mo papahanap kita? Uncle Boy, Dito ang asawa ko, guys. Uncle Boy, Yaman na, sister. ihilera natin kay Magic, no? Secret weapon. Hindi na kayo nang umaga, Uncle. Kayo nang umaga, nakasabay ko yan talaga siya sa Titan Live. May ano na tayo. Magic din yata yung kasabay ko, di ba ate? Pangalan din Magic. Oo, nagagaya. Gumagaya sila. That's what they're trying to do. They're trying to really annoy each and everyone. Actually, kanina nakikinig ako sa inyo. Talagang, hindi sila papatalo kahit na wala na sila sa topic. And they keep on, diba, they just wanted to mislead and confuse people. Kasi tulong-talon na yung mga yan eh. As in, inaano ba naman nila na yung Katoliko boto ng ganito na ano ba naman kahit na, yun nga ang pinopoint out ko na kahit na Katoliko or hindi, as long as yung number of population na botante Katoliko, alangan ang buboto sa INC. Ano ba, sira ulo ba kayo? Kahit na ilang milyon kayo dyan, mas marami kaming milyon. So nga, alangan naman, di ba? I mean, it's like the basic thing lang talaga. Kahit ang dami nating Katoliko, tas maglalagay sila ng, sige, kahit na lahat ng kandidato dyan, INC, Boy. do you think boboto yung Katoliko sa INC? May naghahamon sa'yo sa baba. Pakitin natin. Sino yan? Natin to.
Sige Sino? lang, Uncle. Oh. Etong Yan, si yan, ano. Katolik yan. Katolik yan. Katolik ba to? Oo, Kasi Katolik sabi- yan, sabi niya. Oo. Oh, sorry, niya, sorry, yung sorry. mga Daw INC. natin. Malabo yung mata ko. Sorry, bro, ha? Katolik yan. Meron ba mag-aamon sa akin dito? Sige nga, tinan niya natin. Tatakot naman itong mga to. Sila ng Ayun na. facts, guys. Kung hinahamon tayo nila ng mga biblical Kaya verses, hamunin natin sila ng mga facts and figures. Research-based facts and figures. Di ba matatahimik yung mga yan? Oh, at saka intellectual discussion lang. Yung mga nag-research kumbaga, yan, una sa lahat. Walang insulto. Anong Kung hindi sila nila? makakalaban ng intellectual discourse, it means to say, wala yan sila, they're just trying na, kumbaga, in Bisaya pa magbinulok bitaw. As in, yun lang talaga yung panlaban nila, pagiging bulok nila. well, By the way, talaga sister, yan, ano natin yun eh. Sila yung Pero tawag sana dyan naman, na na-appreciate ko yung, ano. Pero sanay na ako Grabe. yun eh. Oh. Sanay na, no? Minsan lang. Hindi, it's really off, boy, na sabihan kang pangit. Ano ang kinalaman ng, ang titino ng discussion natin dito, 'di ba? May nagtatanong sa'yo, sumasagot ka ng matino. Tapos biglang papasok siya na sasabing pangit. Ano tsura niya? Sampalin ko kaya siya para malata na yung naong natanaw to kasi pangit nila. So, ano yung Papogi. sumalat siya ng Labanan nito, nonsense? nagpupugay na lang sana ako. Baka naingitin yan sa'yo kasi 'di ba you have this Ang cute parang ni Uncle Boy, eh, oh. Ang gwapong-gwapo ni Uncle Boy, kahit sinong tumingin, eh. Sa pangit Ano, daw. magaling talagang Katoliko to. Yan, Magic eh. Idol ko talaga to. Ay, naku. Ang ginawa pa ng mga Soriano, di ba? Tsaka, Oo naman. si Soriano yung... Ang guys, ganito, Pwede may ba? debate yata with, between Soriano and Eli Soriano, right? At saka yung si Father, Father si Darwin. Father Sis, si Father Darwin. But aside from that, may isa pang pare, si Catholic priest din, pero Filipino, si, what's this, si ano yung nasa room na? Si Tagle. Tagle. O, ipagharap mo yan sila. Tignan natin sino mas matalino sa kanila, Eli Soriano at saka Archbishop Tagle. Hindi pa paturan. Sa totoo lang, sister, kahit ako lang eh, kung buhay pa si Soriano. Oo nga. Kaya manalo yan. Nilalabanan lang ni Soriano yung ano, kunyari, At saka home hindi court universal advantage. yung religion nilang hanggang Pilipinas lang sila. Yung ano ba to, Iglesia ni Cristo. Whereas tayo, Katoliko, lahat ng sulok ng mundo, ang daming Katoliko, hindi lang Pilipino. Whereas ang INC, kahit na may mga Pilipinong, may mga INC sa ibang bansa, puro Pilipino lang yun. Whereas tayo, universal tayo. Ito pa nga ate. Tama. Ang kapal ng mga MCGI na magsabi Ito, nag-request siya. So guys, ako na lang ako sa pa. One-on-one lang tayo ha. O sige, debate na agad. Sino yung moderator? Okay. Ano paksa? Ako, pwede naman. Ate, nag-request oh. Nag-request. O wala, nag-cancel. Yung Fred, akit ka na dito, debate na tayo ngayon. Andiyan si Uncle Bench. Andiyan si Uncle Bench, so pwede mag-moderator, oh. Si Uncle Bench. Wala, nag-back out naman eh. Wala, MCGI. Ay, ano ba yan? Tara Fred, debate Gusto na tayo. sa dihado pa na ano. Oh. Ako nga, mapagpatol ako eh. O, papakita ko sa iyo ha. Ito yung mga kalaban mo. So, pag natalo mo ako, ito, meron ka ng may pagmamalaki. Papakita ko sa iyo yung credential ko. Sa YouTube to. O, dinama ha. O. Natama yan? 10,000 subscribers na ako. Ayan, pakita mo yan. Yung ganyan, bigyan mo siya ng facts para may ano siya. Pag tinalo mo ako, may Eh, siya. pagmamalaki mo yan. Di ba? May pagmamalaki niya. Ikaw, hindi kita may pagmamalaki. O, game. Alaban na. Ayan, taya ko yung channel ko ha. Pag tinalo mo ako, mas talaga, lahat ng mga subscriber ko, mag-unsubscribe na kayo lahat dito. Meron pa nga yan, Uncle, eh. Yung sabi, Ayan, alam yan, yung Uncle. Alam mo kung anong kasunduan, Uncle? Sunugan ng channel sa YouTube. Oh, sunugan ng channel. Kaya ako yan. Oh, 10,000 subscriber. Tagalipunin yan, lalo kung di ka naman sikat. Ganito.
Buti sana, kung komedyante ako, saglit lang yan. Hindi. Bible study. Ilan lang yung tao sa Pilipinas na mahilig sa debate talaga. Di ba? Talo, Catholic. Hindi lahat yan. O game. Akyat. Lamang tiyan ka rin naman eh. Ganon. Sasabihin ni Uncle Boy Sir. Lamang tiyan ka. Dihado na nga ako. Pangalan nga niya. Hindi ko alam kung tunay yan eh. Di ba? Mukha ako nga nandito. O, ito Baka paksa mas o. pangit. Sasabihin niya na pangit ka daw, pero baka mas pangit pa sa surot yung kausap mo, Uncle Boy. Actually, Baka mukhang surot. masama talaga yan. Yung lalaitin sa totoo lang, no? Masama yan. Huwag ka man lait ng kapwa, no? Siguro ganyan sa Ano mas FMCG. lait siya, no? Ano pa Ako naman? na babae, hindi naman ako napapangitan sa'yo. Sobra naman tong... Kaya sabi ko kanina, yung grabe naman tong Fred na to. Ano ba yung sinabi ko kanina? Kasi biglang nagugulo ganun lang. ba naman? Diba? Kaya na Nang- ako nag-open ng camera. Actually, lagi ako nag-off ng camera. Ano lang ako ngayon? Nasa mood ako ngayon. No, hindi ka pangit. Huwag kang maniwala doon. Yun yung gusto niya ipasok mo sa utak mo para maano ka dyan, what's Ay, this, salamat. hindi. Walang pangit. Siya lang yung pangit. I think siya lang yung pangit. Salamat, sister. Tara, ano tayo? Paikot tayo ng topic. Wala tayong mapala talaga Uncle, sa mga protestante. Uncle Detective, nakikita ko si Iliana. Balang araw magiging ganyan eh. Hindi, speaking of Iliana, andyan si Uncle Nash. So, bibig ni Ayun Uncle si Nash. Uncle. Okay, Uncle. Hello. So, may ngay, Uncle Nash. Hindi May ngay. malayo eh. So guys, pwede kayo magtanong dito. Paki-check chat box. Sige bro, i-check natin yan. By the way, pwede kayo magtanong dito sa mga Catholic na kaibigan namin. Pwede kayo ang yung may hirap na tanong, pwede po dito, no? About morality, dogma, diba? Science. Pero Catholic approach, siyempre, hindi namin sasagutin yun ng ibang way, no? So, ito si Azrael. Pasok ka dito, bro. Akyat ka. Pwede ka magtanong dito, no? May tanong ako sa inyo. Ano kasi ganito? Recently, di ba, I'm not sure kung aware naman din kayo kasi like in YouTube, yung parang nagsi-circulate doon is yung regarding sa rapture nga. So, we do not really can pinpoint kung anong religion sila, anong denomination. But still, kasi nga nasa Bible sa mga revelations na natin and sa Daniel. So, yun yung pinagtatalunan. And at the same time, di ba, yung pinalalaban lang talaga naman natin is no one knows the hour, the day nor the hour, but only God Himself. So, karamihan doon, naglalagay ng date. Like may mga, tapos nang move yung date kasi nga hindi natutuloy. So, it keeps on, cycle siya eh. Pag hindi natuloy, may panibagong date, ganito. Alam niyo ba na usually, ang dami-daming parang, kaya nga hindi ko alam kung may Catholic doon or ibang, religion sila. But, ang dami from the United States na kumbaga sabihin natin na biktima kasi when they were thinking of the rapture na mangyayari sa ganitong araw na to, they sold up their properties, nag-stop sila ng work, they left their family, they left their work, and then yung family nila, they also sold their houses, kasi parang lumipat sila sa mga mountainous areas kasi mag-rapture na nga. So, di ba parang napaniwala yung mga yun. Tapos, ang dami nila, like, thousands, 100,000 yata, umabot sa ng 100,000. So, ang nangyari, ngayong hindi siya natuloy, so, nawalan sila ng pag-asa bigla. Like, it took a toll. Masasabi ko lang toll. It took a toll on them kasi nag-iiyakan, parang tapos ang nagiging tendency doon is magagalit na ngayon sa Diyos kasi bakit parang hindi natuloy. Yes. Tapos may mga sinasabi pa na you are left behind na nangyari daw yung rapture. So di ba parang mas frustrating, disappointing lalo yun. Kaya maraming na-depress na pag-usapan yun sa isang Discord at saka isang YouTube na live.
Napanood ko Actually, siya. sa CCC, sa Catechism of the Catholic Church Second Edition, isa sa mga sanhi ng atheism yan. Lalo pagdating sa ganyang usapin, tas dyan sila mabibigo. Kasi nga Ang exactly yung totoo kasi rapture niyan, ng word wala wala, naman, di ba, sa Bible? Yung rapture. may term siya sa na binabatayan sa Harpazo. Greek. Pero Oo, harpazo. hindi yung rapture na interpretation nila, kasi kung i-check mo doon, bubuhayin muna yung mga namatay. Bubuhayin muna yung mga namatay. So mauuna yung resurrection doon. Samantalang yung rapture nila, wala pa yung resurrection. Hindi pa magkakaroon ng resurrection. Kaya may mga preterist, may mga pero ano ba yun? Mid-tribulation. Mid-trib, post-trib, at saka Mid-trib, fast-trib. post-trib, tama. Oo, yung mga ganun. Tayo kasi, yung tribulation natin, tuloy-tuloy yan, depende sa panahon. Kunyari, yung tribulation dun sa first century, mabigat yung tribulation dun kasi mabigat din yung pananampalataya nila. Yung pananampalataya kasi nung nasa first century, nakita nila si Kristo ng hayagan, so yung faith nila, patay kung patay talaga yon. Nakita nila si Kristo umakyat sa langit, nakita nila si Kristo na buhay na muli. So talagang hindi mo sila mapipigilan. So hinayaan ng Diyos na ipasan sa kanila yung mabigat na tribulation, kasi alam ng Diyos na kakayanin nilang buhatin yon, yung krus. Yun kasi tribulation yung paghihirap which is pakikiisa yon sa paghihirap ni Kristo. Kaya nga nung hindi pa tayo, nung hindi pa si Kristo namamatay sa krus, yung source ng kamatayan natin, kamatayan ng original na kasalanan. Pero ngayon, dahil tayo nababautis, dahil tayo niredeem na ni Kristo at tayo mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, yung kamatayan natin, pakikiisa na sa kamatayan ni Kristo sa krus. Naikiisa na tayo sa kanyang paghirap. So, yung tribulation, matagal na nagsisimula yan at naradanasan natin yan kagaya ng COVID. Part yan ng tribulation. Tribulation is Tama. paghihirap, di ba? Hindi siya like biglaan, Pagsubok. diba? Like isang event lang. Parang progressive siya, process na like isa na yon yung COVID. Tapos yung mga nasalanta ng lindol, nasalanta ng bagyo, Yes. 'di ba? Depende yan sa faith, kasi sabi ni St. Paul, hindi hahayaan ng Diyos, hindi kita bibigyan ng Diyos ng pagsubok na higit sa ating makakaya. Lahat ng pagsubok na binibigay na hinahayaan yan, kasi nga kaya natin yan, dahil tutulungan din naman tayo ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Tinutulungan tayo, meron tayong tinatawag na divine providence. So, Exactly. yun yung tribulation. Kunyari ngayon, ang tribulation natin ngayon, yan, may mga nagsasabi na, sumasamba kayo sa kahoy, sumasamba kasi ganito, malidoktrina nyo. Kaya natin buhatin yan di ba? Buhat na buhat natin yan. Pero yung tingin nyo kung ngayon ilalagay na yung mga Kristiyano susunugin ng buhay, ipapakain sa leon, tingin ko yung mga Kristiyano ngayon, hindi na nila kaya yan. Talagang maraming tatalikod. Pero dun sa time ni Kristo, yung tribulation doon, ang ganda kasi kahit magkaroon ng ganong klaseng tribulation, yung mga Kristiyano talaga doon, sumisigaw talaga yung puso nila. Nung nakita nila si Kristo na So may apoy gawin talaga yung- na pumapaligid sa kanila. oh, Katulad nung kay sabi na, Ebnego ba yon? Yung story na Ebnego na parang ipapaano yata sila, parang basta ipipersecute sila. Tapos dasal sila, ano ba dito? Speaking of tongues sila, tapos biglang umalab, tapos may mga anghel na nag-descend. Tapos apoy yata yun, 'di ba? Para mapaalis na yung mga na magper-persecute sana sa kanila. Kaya ayun, nabuhay sila. Pero totoo yun, naniniwala ako doon na if, 'di ba, marami tayong magdarasal, tapos talagang taimtim, tapos talagang passionate yung pagdarasal natin, na parang talagang kung pwede, parang we're knocking on heaven's door, na kung pwede lang bumaba kayo dito, tulungan nyo kami, ano ba gagawin namin dito sa mga kalaban namin, yung ganon. I think it will happen. Parang kung sobrang united tayo and sobrang sisigaw tayo, something like that. I don't know if basta for me, I think that's going to
parang there's going to be a miracle pag ginawa natin siguro yun. Mm-mm. So, yun. Ano tayo ano natin, maganda yung topic na yan eh. Ang stand natin dyan, ang posisyon natin, millennialist. So, ibig sabihin, yung 1,000 years, hindi siya literal na merong 1,000. Kung hindi, nananatili siyang 1,000 years, ibig sabihin, long time of period. Yun yung tinatawag na, na kingdom. Sa doctrine natin, which is biblical to ha, puro Catholic naman tayo lahat dito. Yung paghahari ni Kristo, nag-start yan, nung kinoronahan siya dun sa krus. Dun yung pinakita sa tao, pero hari na talaga siya bago pa siya isilang. Kasi sinasamba na siya ng mga anghel sa langit. Which is pinaglilingkuran nga siya ng mga anghel, di ba, doon sa Matthew 4, verse 9 to 10 to 11, di ba, pinaglilingkuran siya ng mga anghel doon. Yun yung kingship niya. Sa mga kumikilala sa Diyos, especially yung mga angel. Hari, talagang pinaglilingkuran. Kasi siya ang Diyos eh. Ngayon, yung paghahari niya dito sa lupa, yun naman, yung trono niya dito, kasi sa langit may trono yung Diyos doon, which is dito naman, ang trono ni Kristo dito sa lupa, nung kingship niya dito, yung krus. So sa krus niya, doon dineclare siya na hari ng mga Hudyo. At kinoronahan siya doon. Koronang tinik. Yun yung kingdom. At ang kingship, hindi kagaya ng expectation ng mga Hudyo. Ang pagiging kingship ng Messiah, yun yung humility at siya mismo ang maglilingkod sa tao. Kasi ang kaisipan ng tao, ang paghahari natin, yung hari yung pinaglilingkuran. Di ba yun yung kaisipan natin? Sa kaisipan ni Kristo, magiging hari siya, pero siya ang maglilingkod, siya ang magliligtas sa mga tao. Pinaglingkuran niya yung mga tao, pinagaling niya, no? At yung pagiging kinosis, yung pagpapakababa niya, no? Hindi siya kagaya ng sinasabi ng mga Protestant na actually yung heretic yan eh, yung political messiah. Yung pupunta dito si Kristo, maghahari sa loob ng 1,000 years. Para saan? Paghaharian niya yung buong mundo, para saan? 'Di ba? Para saan? Ang paghahari niya dito tapos yung kingdom niya tayo na mga nasa loob ng church. 'Di ba? Pinapahayag natin si Kristo King of Kings, 'di ba? Lord of Lords. At ang fulfillment niyan, yung second coming. Second coming, doon na lahat ng sinasabi doon na ang lahat ay sumasalahat, ang Diyos ay sumasalahat, kasi yung mga ayaw sa Kanya, ayaw sa Diyos, talagang dadali na ng impyerno yan. Which is yung pagdala sa kanila ng Diyos sa impyerno, sila din na may kagustuhan nun. Kasi ayaw nila sa Diyos. So kung ayaw nila sa Diyos, part ng pagmamahal yan nila sa Diyos, ayaw nyo sa akin, kaya siya nag-create ng impyerno. Yung impyerno, wala na talaga kahit presensya ng Diyos doon. So puro na yun kamatayan. Wala nang buhay doon. So kabaliktaran na. Kung sa paraiso, eternal life, doon naman, eternal suffering. Baliktad. No? So, yun yung sa atin yung millennialist. Ang partial, yung sa ating mga tao na nagmamahal sa Diyos, kung lalawakan pa natin yung term na iglesia ha. Pero syempre, ang pangunahin dyan, tayo yung nasa visible church. Yung tayo, yung mga tunay na nasa simbahan, yung may mga gumaganap ng sakramento. At syempre, mga pare, di ba? At yung paikiisa natin sa church dun sa sa Triumphant Church, which is kasama yung mga angels, mga saints, at syempre sa mga nasa purgatory. So yan yung ngayon yung fulfillment niyan, second coming na, wala nang mga mga mayroong rapture na aagawin ka, yung parang maiiwan yung damit mo dito tapos aakyat ka, nakahubok ka doon. Walang ganun talaga. Actually, ano ba yung verse na ginagamit nila diyan sa rapture? Search nga natin Kasi hindi ko hindi ko ninunod kasi hindi naman ako naniniwala sa natin yung mga rapture na Bible verse. I-debunk natin ngayon isa-isa. So, ang unang verse dyan, ang isa sa unang verse dyan na ginagamit nila, I think nasa Matthew yun Matthew 24. Pero meron pang isa, doon tayo sa isa. Check natin Hanapin ko na dito sa ko.
sa notes ko. 1 Thessalonians 4:17. 1 Thessalonians 4:17. Tingnan nga natin kung ito yung rapture na ginagamit nila. Kawawa yung mga yung mga tao na naniniwala dito tapos babibigo lang kasi kalokohan talaga yan. 1 Thessalonians 4:17, di ba? Yun yung mga nangyari na talaga, as in totoong nangyari, actual na nangyari, na naniwala sila, naloko talaga sila. Like they went as far as selling all their properties. Kasi syempre, isipin na mararapture sila. Syempre, hindi na sila mag-iiwan ng kahit ano, wala talaga na silang properties. Although may pera siguro sila, pero yun nga, para masisimula sila from the beginning, di ba? Yung mga, kasi nga, binigay na nila lahat. Tapos umalis sa trabaho. And ang iba, yung family nila, inilipat na nila ng, Grabe, yung no, ganun, kawawa. totally changed. Tapos biglang, hindi pala totoo yung ganun. Parang, ay, nakakabaliw din naman na yun. Na-depress ang iba. Ang karamihan pala sa kanila. Siya nga yun, yung actually part yan ng pagsubok natin na merong magsasabi narito ang Kristo. Yan. Mga bulaang propeta yan. Kasi prophecy yan eh. False prophecy yan, di ba? So ito yan ang ginagamit nilang talata, 1 Thessalonians 4:16-17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, na may sigaw na may tinig ng arkanghel. Kasi nga nagpatrumpeta yung mga Israelita. Alam ko yun eh. No? Bababa mula sa langit, may sigaw na tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ayan o. May ganito ba sa konsepto ng rapture nila? Uncle, excuse, di ba aral INC din yan? Parang Parang may INC din yan. rapture eh. May rapture ba sila? May gaya-gaya lang sila dyan sa mga ano. Ayan o. Yan, basahin na. Oh. Ulitin natin. Sa 16, diba sa 17 yan? Sa 17 yan. Sa 17 kasi pagkatapos tayo'y nabubuhay na natitira, iaagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Hindi bababa pa dito. Tapos 1,000 years pa. O, basahin natin. Verse 16. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig na arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Magkakaroon ng resurrection. Di wala naman resurrection kasi secret rapture ang tawag nila dito. Sikretong rapture. Tapos I don't think that it's going to be secret, 'di ba? Everybody will see. 'Di ba? Lahat para may biblical significance or verse na sinabi ni Jesus Christ. Every eyes will see. Tapos 'di ba yung mga kahit saan ka magtago, makikita kayong mga ganon. Oo, tapos the kings, basta marami pa talagang mangyayari. Na-notice ko lang, that's there, tama ka dun, brother, na parang they skip that specific information to mislead others. Tapos yung mga hindi nakabasa talaga ng Bible or not fully versed with what was written sa eschatology at saka sa Revelation. Ang napansin ko sa mga movies, kasi maraming mga movies na sisilabasan regarding rapture, puro lang sila dun sa mga literal na nawala yung mga tao, pero wala silang depiction doon na may resurrection ng mga saints at ng mga namatay na. They skip that aspect or that parang prophecy sa mga movies nila. Kaya siguro parang intentional yun para ma-mislead talaga yung mga tao. Uncle, dagdag ko lang. Ito Inano nila yan? sa rapture ng INC. Ito yung rapture ng INC, ang tunay na iglesia. Tapos may balik lamang noong 1920, yun yung restoration. Kasi si Felix Manalo ang last messenger. Agoy! Rapture talaga sila. Ayun, wala ang tunay na Gaya lang sila sa mga Protestant. At saka, lalo pag may nagsasabi na ganyan, paparating na si Kristo, mas lalong hindi talaga dapat maniwala kasi tandaan natin, ang may authority na magsabi kung kailan paparito si Kristo ay ang Ama. Kasi isang uri iyan ng kasalan.
Kaya nga sinabi ni Kristo doon sa Matthew 24:36 na ang ama lamang ang nakakaalam, hindi talaga yun na nakakaalam. Ang ibig sabihin nun, magsasabi. Yung magsasabi, ang ama lang ang magsasabi. Kaya nga, to declare din ang sinabi doon sa Strong's Concordance, doon sa mga Greek analysis. Hindi siya to know, kundi magsasabi, magdi-declare. Kasi sa tradisyon ng mga Hudyo, magkakaroon muna yan ng betrothal marriage. Kagaya ng ano nangyari doon kala Mama Mary at saka kay Senior Saint Joseph. So, betrothal marriage pa lang ang naganap sa atin sa pamamagitan ng baptism. Yan yung entry natin sa Christianity. So, meron na tayong betrothal marriage kay Jesus Christ. Hindi na tayo pwedeng, kahit betrothal marriage pa lang yon, hindi ka pwedeng mga liwa. Patutot na rin ang tawag sa iyo doon. Kunyari, nandito ka sa Catholic Church, sisimba ka sa iba, samantalang nabautismo ka na, meron ka ng betrothal marriage, sasamba ka sa ibang Diyos. So patutot ka na rin nun, kasi hindi pa na-fulfill talaga yung kasalan nyo. Ngayon, ang gagawin kasi dyan, pagkatapos ng betrothal marriage, ang gagawin ng anak na lalaki, pupunta sa kanyang tatay at sa tradisyon ng mga Hudyo, ipaghahanda ang babaeng mapapangasawa niya ng matitirahan, which is saan yan natin mabasa? O dito sa John 14 verse 3 to 4. John 14 verse 3 to 4. O, kaya nga mali din yung mga INC na parang hindi all-knowing si Jesus Christ dyan sa Matthew 24:36 eh. Sabi ni Kristo, sabi dito, John 14 verse 1 to 3, huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. O yun na nga. Kasi ang ama ang magsasabi kung kailan babalik. Ganon ang role dyan. Kasi merong father and sonship dyan eh. Father and son. Ang role ng father, ay ang role ng son, pupunta siya sa kanyang tahanan ng kanyang tatay, ipaghahanda niya ng matitira ng kanyang mapapangasawa, at ang tatay niya ang magsasabi kung kailan mo nakukunin ang iyong mapapangasawa. Sasabihin niya, handa na ang lahat, kunin mo na ang iyong mapapangasawa. Pero it doesn't mean na hindi alam ng anak. Kasi yung anak yung naghahanda ng tahanan. Siya yung nag-aayos ng tahanan. Di ba? Kaya nung nabuhay ulit ang ating Panginoong Jesucristo doon sa John 20. Ang sabi niya kay Maria Magdalena, basahin natin, no? John 20 verse 17 ba? Ito. Verse 17, tama? 17? 16, hindi. 17, tama. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid, sabihin mo sa kanila, akyat ako sa aking ama at inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos. So ang ibig sabihin nun na huwag mo muna akong hawakan, ibig sabihin hindi ako, ang isa sa meaning nun, hindi ako naparito upang dito natitira. At hindi ko pa kayo maaaring isama sa langit. Kasi sabi niya, pupunta ako sa aking ama at inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos. Yun yung sinasabi niya na ipaghahanda ko kayo ng dakong matitirahan sa John 14 verse 1 to 3. Ipaghahanda niya tayo ng matitirahan doon. Ibig sabihin, siya ang magbubukas ng kalangitan. Sarado pa ang kalangitan eh. 'Di ba? Yung mga saints nga sa Old Testament nasa Abraham's bosom pa. 'Di ba? So pag nabuksan niya na yung kalangitan, dun sa Efeso 4:8 hanggang 10, na isama na niya yung mga saints dun sa Old Testament na mga bihag. Na tinukoy na mga bihag. Kasi nga hindi sila nakapasok dahil sa kasalanan. Hebreo 4:4, 5, 6, 7, 8. So, yung ibig sabihin nun na hindi na wag mo muna akong hawakan kasi hindi pa tayo pwedeng magsama at hindi ako naparito, natitira ako dito kasi yung baka ang akala ni Maria Magdalena kasi niyan, kagaya siya ni Lazaro, si Lazaro na binuhay ni Kristo. Kasi nung binuhay niya si Lazaro, nagkaroon ng
ano doon, resurrection din yun eh. Kasi nabuhay, tas restoration. Pero ang kaibahan, si Lazaro, pati yung mga ibang patay na binuhay niya, pati yung babae na binuhay niya, na patay na, namuhay pa sa mundo yun. Samantalang siya, nung nabuhay siya, hindi na siya mamumuhay dito sa mundo. Pupunta na talaga siya sa kanyang ama. At ipaghahanan niya tayo ng dako matitiran. At tayo naman, bilang ikakasal. Ano ba to? Dami ko namang violation. Dami nagre-report, pambihira. Dalawa na to, no? Bilang paghahanda sa kasalan, kailangan nating mapanatiling birhen tayo. Birhen sa kasalanan. Pero kahit hindi natin ma-perfect ang kautusan, andyan pa rin si Kristo bilang eternal mediator. Kaya complete package, no? Complete package talaga, no? Siya rin ang tutulong sa atin para tayo mapanatiling birhen, di ba? Sa pamamagitan ng sakramento, no? So, yan. Meron ditong si Nero Sini. Ikaw ba yun, bro? Yung kausap namin dati. Kamusta, bro? Kamusta buhay-buhay, bro? Ay. Namungot. Kamusta buhay-buhay, bro? Sino? Ha? Ayos naman. Ayos. So, Parang hindi naman yata pwede maging virgin all the time. Ayos naman. Ayos naman. alright. Pwede ba yun? Maging Ano, virgin bro? Kamusta? forever? Yung virgin kasi, bro, maraming meaning yan. Hindi yan pag sinabing virgin. Kunyari, virgin coconut oil. Wala namang kasarian yung langis, di ba? Ako ayos Pag naman sinabing ako. virgin, ibig sabihin hindi pa virgin pa. Kunyari hindi tayo hindi pa makasalanan. Hindi ka nagkakasala. Ganyan. Kagaya ni Mama Mary, siya yung perfect na virgin talaga. Yung virgin niya, hindi lang yun sa virgin sa kasarian, Wala sa nga nun. pakikipagtalo. Wala nga nun, di ba? Kung hindi, teka muna, mag-ano ka muna, kung hindi, sa kasalanan. 'Di ba? Sabi nga ni Kristo, 'di ba? Kayo'y magpakabuti sapagkat ang aking ama ay mabuti. Ang kinukot niya doon, yung sa Levitico, sakramento. Iyon pala yung paraan para tayo'y maging perpekto sa pamamagitan ng sakramento. Mapanatiling birhen. Pero sa pamamagitan ng sakramento, kasi Pwede hindi naman- naman natin masasabi pwede- na magkasala tayo. Pwede naman sabihin, di ba? Parang virgin. Pwede naman, parang virgin. Hindi, bro. Virgin talaga si Mama Mary. Pwede, Pati parang sa virgin. kasalanan, virgin talaga. Hindi Hindi parang. naman pwedeng virgin. Yung virgin, bro, lawakan mo yung meaning Hindi yan. naman Hindi pwedeng yan. virgin. Parang virgin. Okay pa yun. Makinig ka muna, bro. Makinig ka muna, bro. Yung Hindi, salitang virgin, hindi lang yan sa Di ba, hindi, paikipagtalik kinakapit. Hindi nga lang yan sa paikipagtalik nagagamit. Nagagamit din siya sa ibang bagay. Tingnan mo, meron nga virgin coconut oil. Wala namang kasarian yun, di Yun ba? nga, parang virgin. So, yun. Kasi magkakaanak kayo, magkakaan. Hindi parang. Wala naman nun, di ba? Paano wala? Hindi kita mag-guess, bro. Parang magulo yung Di ba? Meron explanation naman, mo. ano naman yun? May Paki-explain virgin pa rin mo. naman nakas. Paano? Paano, bro? Hindi kita na-gets. Wala naman kasi talagang ang tao nagkakaasawa yan. Sino nagsabi sa Hindi yung naman walang pwedeng virgin, bro? Ang tao Sigurado ka nagkakaasawa. lahat ng tao. Sure ka ba na lahat ng tao sa mundo hindi na virgin? Wala naman talagang Maraming halos namamatay, lahat is maraming- virgin. Like a, Bro, maraming namamatay like a na virgin, virgin, like, bro. sabi nga, halos Hindi lahat. like a virgin, bro. Hindi like a ang sa- virgin, bro. Ikaw ba nag-census ka Ang ba? sabi ko, Sinensus mo ba yung buong mundo? Sinensus mo ba yung buong mundo Halos at nalaman lahat mo na. wala nang virgin dito sa mundo? O hindi pala lahat. Huwag mo lahatin. Okay na, no? So doon lang tayo sa logic, Sige sa na. correct reasoning Virgin na lang. virgin. Virgin. Correct reasoning, bro. Correct reasoning Hindi lang lahat, tayo, halos bro. lahat Huwag ang natin sabi. pairalin yung emosyon. Halos Hindi, bro, wag natin pairalin yung emosyon natin dito Halos at yung lahat, maling hindi tayo pangangatwiran natin. Bro, ulitin ko, wag natin pairalin yung maling pangangatwiran natin. Hindi, Sa yun logic naman lang talagang tayo, bro. analysis. Sa tamang, kaya nga, may nag-analysis ka ba, sinensus mo ba yung buong mundo at nalaman mo wala nang virgin talaga?
Ang kalalaban ba yan ng debate o Hindi nagkasala. Oo, kita mo. Kaya nga yung sinasabi ko sa'yo, nasa tamang pangatuwiran lang lagi dapat para hindi ka madadali. Actually, binibigyan kita ng tip. Lahat kasi ng kilala Yan ko, naman. nag-asawa na. Titira ka na naman. Kaya nga ang tanong ko, sinensus mo ba yung buong mundo? Itatama mo siya sa Oh, sinensus mo ba yung buong mundo? Sinensus, hindi nagkasala. Masyadong Sinensus mo ba? Nairo. Sinensus Kasi mo ba ang yun? mga pare, do you think yung mga pare Ito, hindi sige. sila virgin? Bilangin mo ilang pare sa buong mundo. Kung hindi yan Yung mga sila virgin. yes, marami kaming Ang mga sabi ko nga, halos lahat sa community. Kaya nga bro, wag ka na lang kasing mag-comment ng suntok sa buwan. Kasi yung usapan dito bro, alam mo yan bro eh, kilala mo kami. Hindi mo siya, you cannot Hindi, rebut hindi, kung mali. hindi nagkasala. Doon tayo sa pagkakasala sa pagkakasala tayo. Tayo, mapapabirhen sa Hindi naman kasi pamamagitan lahat ng... pare, di ba? Ano ba naman to? Patapusin mo muna ako. Dito naman tayo sa kasalanan. Wala talagang makaka-perfect na wala talagang bahid kasalanan. Ang naka-perfect lang niyan si Mama Mary pati si Jesus Christ kasi ultimo yung mga matitinding saints sa Old Testament, ultimo si Abraham, lahat yan hindi yan nakapasok ng langit. Kasi kung merong naka-perfect sa Old Testament pa lang, sa dinabi-nabi ng tao sa Old Testament, once na may maka-perfect niyan, makapasok ng langit yan. Ibig sabihin, kaya talaga ng tao. Hindi. Ultimo si Mama Mary, tinulungan niya ng Diyos na tagapagligtas niya sa kasalanan. Kasi doon pa lang sa original sin, dali ka na. Pagkapanganak mo pa lang, original sin, wala na. Di ba? Pagkos, paano tayo mapapanatiling walang bahid kasalanan? Sa pamamagitan ng sakripisyo. nasa Magnificat. Nasa Alis na. Magnificat yan. Bye-bye. Sinasabi ko ikaw kasi, yan tuloy. Nadali ka na naman. Kasi yung tao na yun, pinipilit ko talaga abutin yun. Gusto ko talaga siya mapawasto. Kasi tira niya talaga yung tira niya, pwede sana yan, yung mga ganyan tira, sa usapang, nakatambay tayong dalawa, usap-usap tayo doon. Pero ganito doon, nagdodoktrinal tayo, hindi ubra kasi nga, nandito tayo para magbigay ng impormasyon na legit. Hanggat kaya natin, di ba? Hindi pwede dito, tira tayo ng tira dito, no? So, shoutout sa 21 live viewers. So, akyat ko dito, akyat. Ito si Gino, INC to si Gino, sigurado, no? Pabira yung tao na yun. Pero agnostic yun, guys. Wala yung church. Wala siyang church. I think na rin yan, marami na rin sigurong nararanasan, gagaya nga ng sabi ni Sister Godly. Yung mga Protestant na yan, grabe rin, no? Mangangako ng rapture. Walang mangyayari. Ano sila, God the Father? Sila mag-uutos sa anak na sunduin mo na ang iyong mapapangasawa. Pangalawa yung rapture nila sablay. Hindi naman rapture to, second coming na to. May third coming pa. 'Di ba? Kara eh. No? So, kagaya sa MCGI. Alam niyo ba sa MCGI dati pinakalat nila Soriano na lalo yung mga nasa abroad na kawawang Pilipinong nangangatulong na nga lang sa ibang bansa, katulong na nga lang mga Pinay doon. Yung iba doon, buti pa nga yung iba na mga nasa construction site, medyo malaking sahod. Yung katulong, 20,000 lang yan kada buwan. Alam mo, sabi ni Soriano, no? Wag na kayong mag-ipon. Ibigay nyo na sa akin yung pera kasi dadating na si Kristo. Kailangan natin niya sa paghahanda. So, ang ginawa ng mga tao ni Soriano, hindi na nag-ipon. Ibinigay kay Soriano lahat ng pera nila. Kasi nga, dadating na si Kristo. So, hindi na rin nila mapapakinabangan ang 20,000 pesos lang ngayon. Yung mga, lalo first timer na katulong sa ibang bansa. 20,000 lang, malaki pang sahod ng mga Pinoy dito. 20,000 lang. Pinas na Alam lang mo sila kung gano'n, diba? Ngayon, ang liit na nga lang ng sahod, na wala pa sa pamilya, hindi nyo pa kasama yung pamilya nyo dahil sa MCGI, walang naipon. Umuwi dito sa Pilipinas nga.
Paano kasi pinangakuan ni Soriano na dadating na si Kristo. At ipag, gaya ng mga, I think sa JW, ganyan din, di ba? Maraming SDA. mislead sila, misinformation, tapos after everything na hindi natuloy, ay, paano nila ibabalik ngayon yun? Ayun, So, na 2005. nakaka-depress. Mantakin mo, buong ipon nila, ibibigay nila, di ba? May mga misleading na ganun no? Yes, ipon nila. Minsan, tapos meron pa niyan, nag-leak na video, no? Yung mga tao sa mayayamang country, mga citizen sa ibang bansa, kagaya sa Brazil. Pinuna nila yung mga cellphone ng mga kamiyembro nila, mga naka-iPhone. Sabi nung, kung ibebenta natin yung mga cellphone nyo, makakapag tayo makakapag Bible indoctrinational tayo. Grabe. Hindi na yun pagsamba sa Espiritu at katotohanan, sapilitan na yun. Kasi yung act ng pagbibigay mo, pag-aalay mo sa Diyos, act of worship yan. Kaya nga ang gusto ng Diyos, naaayon sa puso, sa kagustuhan. Ibig sabihin, sa katotohanan. Hindi yung pipilitin mo, hindi yung napilitan ka. Di ba? Pati yung cellphone mo, ipinapabenta na nila Soriano kasi dadating na si... Ewan ko, no? So nakakalungkot yung mga nabibiktima niyan at nandito tayo, ang Catholic Church, no? Grabe, ang Catholic Church, walang nag-leak na ganyan na nag-declare ang Catholic Church, dadating na si Kristo. Walang ganyan, guys. Never yan, never. Kasi ang sabi ni Kristo, dadating siya ng parang magnanakaw. Ibig sabihin, walang makakaalam. Magnanakaw nga, hindi yan magsasabi. Pero ba magnanakaw na, magnanakaw ako, 2:00 ng gabi, intayin mo ko. Walang ganon. Ano yung Hindi dapat tayo CCTV? maghanda. Till darating ako dyan, dapat ka-on CCTV. Oo. Kasi lalabas niyan, hindi na magnanakaw, hindi na kagaya ng isang magnanakaw kasi alam na pala ng mga pastor nyo. 'Di ba? Pagkos ang ginagawa ng Catholic Church, tuwing nagdadasal tayo ng Ama namin, na nananabik tayo sa muling pagbabalik ni Kristo. 'Yun lang ang ginagawa natin para mapabilis ang pagbabalik ni Kristo. Magdasal ng Ama namin. Dumating nawa ang kalooban mo, sundan mo kung paano sa lupa, gayon din naman sa langit. No? Yun yung second coming. So, ito. So, tagabasag ng ba, mukhang kaya mo na ako labanan sa rebulto, Ba? Sabi niyo, inutil talaga si Soriano. Meron ng mga rebulto na pati mga drawing doon sa likod ng damit. Sige. Laban na mo ko na rebulto ngayon. Matagal na akong walang practice. Umalis. Natakot. Pabira, wala na siya sa comment, wala na siya, hindi na siya viewers, mag-comment ka, sabay takbo ka. Hindi ako ganyan. Pag ako nag-comment sa isang live, antayin mo ko, talagang papasukin nyo na ako dyan. Diba? Duwag din Bira yan, Ano yan siya, naabutan ko yan siya one time, tapos sa isang live, pero nakikinig lang ako, ang daming nagalit sa kanya, so parang ang dami ding sumagot sa kanya. Nag-retaliate siya talaga na parang nawala na siya sa hindi na siya poised, nawalan siya ng poise. Nagsisigaw siya doon. Nagsisigaw, and then nag-mention na siya ng mga names na ganito. Tantrums nga, no? Ganyan yung sila. Brother Chris, ano church mo, brother? Hello, bro. Ha? Katolik ka rin, bro? Yes po. Dati ay Ano, bro? Hello, bro. Ha? dati pong INC, 12 years po. Convert ka into Catholic, bro? Pasensya na, bro, maingay lang yung background mo, hindi ka namin marinig. Okay. So, welcome sa live, bro. Welcome dito. Mamaya ka matutunan dito. Kamaway pa. Natulaan pa. Sige, bro. Init na muna kita, bro, para makapag-focus ka sa ginagawa mo dyan. Tama, yan yung mga sahod sa Middle East, no? Tama, hindi ko nasabi, hindi naman lahat ng bansa. Sa Middle East, ganyan 20,000 lang talaga yung,
sahod ng mga OFW dyan ng mga katulong. Tapos, imbes na makaipon, minsan minamaltrato pa yan sila, tatanggalin pa ng mga relihiyon na gaya ng MCGI yung sahod nila. Papangakuan ng empty promise, no? Kawawa. Wala talaga yan eh. Pasakit yan, no? Yung mga ganyang klaseng iglesia, no? Dito talaga, bubagi na yan. Sa totoo lang. Pero alam mo brother boy, itong INC kung hindi lang na-renew nung nakaraang taon, kung hindi lang na-renew to ng mahaba-habang panahon o maraming taon ba, panahon ni Duterte. Delikado siya sa administrasyon ngayon. Baka di siya mabigyan ng franchise. Tayo, walang ganyan-ganyan kasi nasa mismong batas tayo, nasa kasaysayan tayo ng Pilipinas, no? Hindi natin kailangan yung magpaparinig ng ano, na parang ano tayo. Ng franchise, di sila maka-operate. Parang negosyo talaga ba? Di tulad sa atin, di natin kailangan yun. Kailangan yan. Nasa mismong batas tayo ng ano, kaharian tayo eh. Sila, distraction ang talagang ano nila, nagagawa nila. And then, pulling out yung mga totoong nananampalataya talaga galing sa Catholic. Actually, diyan papasok yung sinabi ni Kristo na magkakaroon ng mga bulaang Kristo. Kasi yung Kristo, kung lalawakan mo, ang ibig sabihin niyan, anointed o pinahiran o pinili. Pinahiran. Yan, isa sa pinakaano niyan. Misaya, pinahiran. Pinahiran ng langis. So, ang nangyayari kasi sa mga Protestant dito sa 2 Korinto 4, talatang 5, sabi doon, hindi namin ipinapangaral ang aming mga sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami inyong mga lingkod. So, ang itong mga Protestant na ito, pinapangaral nila yung sarili nila. Kunyari, ito, alam naman natin yan, INC, no? Ibong mandaragit, no? Ginagamit ang panantalata yung sarili nila. Anghel sa sikatan ng araw, dami-dami. Si Soriano rin. Si Soriano, Ecclesiastes 9:14, sabi nila kay Soriano, ano to eh, pang-aral nila to ha. Pantas na lalaking pantas na ano, ganito. Dukhang lalaking pantas, which is si Kristo yun eh. Hindi naman siya yun. So ito SDA, nangaral din yan, pinangaral nila yung sarili nila. Si Ellen G. White, Spirits of Prophet. Sa Revelation, siya daw yung Spirits of Prophet. Si Ellen G. White. So, ang ginagawa nila, pinapangaral nila yung sarili nila, sila na yung Kristo ngayon. No? Yun yung sinasabi doon sa Mateo 24, talatang 5, 10, 24, basahin natin. Na, sinabi talaga to ni Kristo. Kasi kahit sa panahon ng mga apostol, may mga nagpapakilala ng Kristo doon eh. No, dami. Si Simon Magus, Kristo daw yun. The first century yan, no? Basahin natin ha. Matthew 24. Ito sila talaga katuparan yan eh. Talagang dadanasin natin yan, no? Sabi dito sa talatang 5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. So yun no? Ililigaw ang marami. Oh. Etong Matthew 24 may dalawang interpretation dito. Ang isang interpretation dito tinatawag na preteris. Yung ikalawa dito, etong present at saka future. 'Di ba? Kunyari, ang preteris dito, ito yung pagkawasak ng Israel. So maraming bulaang Kristo ang lumitaw dito. No, alam ni Nash yan, si Nash magaling sa history. Sabi dito, sapagkat marami ang darating sa pangalan, sabi dito, at makakarinig kayo ng mga digmaan. 'Di ba? So may mga digmaan, may mga world war. At ang mga bali-balita ng mga digmaan, mag-ingat kayo, huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. So hindi porket may mga digma-digmaan, parang iyon na agad yung wakas, no? Sapagkat maglalaban ng mga bansa. So dati ang naglalaban ang Roma, 'di ba? Iba-iba. So ganyan yan. Sa panahon naman natin ngayon, ito na, no? Naglaban-laban na yung mga bansa-bansa din, 'di ba? Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang na matinding paghihirap.
Di ba? O sa talatang 10, sabi dito, maraming tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. O tingnan nyo, di ba? Nagkapuutan na tayo lahat dito. O gaya na MCGI, SNC, SDA, kaway-away na. O dito naman dito sa 11, maraming bulaang propeta, ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. O yan na. O sa talatang 24, sapagkat lilitaw o susulpot. Diba? Lilitaw, nagdami lumitaw. Sulpot nga tawag natin sa kanila. Biblical yun. No? Ang mga bulaang Kristo at ng mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda. Dito nga, dito ba meron yan dito? Yung kulto sa bundok. Ano ba yun? Sila, Senyor Aguila. No? Yung naggawa sila ng kulto dun eh. Kasama to, no? Magpapakita ng mga dakilang tanda at ng mga kababalaghan ano pat ililigaw kung maaari, pati ang mga hinirang. Pati yung mga righteous din, no? Mga hinirang, no? Na naliligaw nila. Ibig sabihin, yung mababait na tao, yung mabubuting tao, naliligaw nila. Diba? So, yan na, no? At, hindi natin alam, diba? Actually, meron pa tayong tinatawag na final persecution. Talagang, yun yung bago magkaroon ng second coming. Meron talagang magaganap na aanuhin pa talaga ang kumbaga yan yung huling tira ni Satanas bago mag second coming. So doktrina din natin yan, no? Yun yung mabigat. Siguro noong time na yan, matatag na talaga yung iglesia niyan. Matatag na yung iglesia, kaya hahayaan na rin ng Diyos na pasanin ng iglesia na yon sa future bago mag second coming yung ganyang klaseng tribulation. Pero again, walang date yan. Hindi tayo naglalagay ng mga date dyan. Basta alam lang natin na may second coming. Alam natin na may final judgment. Alam natin na meron ng new heavens and new earth. At alam natin na mapupunta tayo sa paraiso kung tayo ay makakasunod sa kalooban ng Diyos, makikiisa sa kalooban ng banal na Espiritu Santo. Pero hindi tayo mag-aala propeta at mangangako sa tao, hihingi ng pera at magbibigay ng date na sa ganitong date, pupunta si Kristo. Walang ganyan nangyari sa kasaysayan ng Catholic Church. Itong mga Protestant na to, ang dami nilang sablay na mga propesiya hindi naman natutuloy. Kawawa yung mga taong nagsasakripisyo, kagaya na sabi ni ate, no, nagbebenta ng bahay, nagbebenta ng lupa, nagtitira sa bundok para sasalubungin si Kristo sa alapaap. Tapos puputi na lang yung mata, walang nangyari, no? So ngayon ko lang nalaman yan, kasi hindi na kasi ako updated sa social media ngayon, no? Pero yan, no? Salamat sa mga binagay nyo. Shoutout ulit kay Ate Godly, no? Salamat sa iyo, isang Catholic Church na magiting na babaeng magiting na Catholic yan. Sana wag ka rin magsawa sa ganitong klaseng gawain. Shoutout sa inyo lahat, guys. Mag-e-end na tayo ng live siguro. Siguro naka isang oras at kalahati na rin tayo. So, kung may hahabol pa, pwede pa po, no? Gaya po ni Graciana. Shoutout po, good evening po, no? Pwede po kayo dito magtanong. Si Miraflor, no? Yan. Siguro mga pagwala na, mag-end na rin ako ng live, magpapahinga na rin ako, no? So, okay. Pero, ay, salamat sa pagparo. Ito si Maricel Debater, oh. Maricel Debater, oh. Sa JW, no? So, sige. Wala na yata. Angel, magparo. Good evening, Sister Maricel, no? Debater ng JW, no? Sana magkatalakayan tayo minsan, no? At, para meron ba akong debate sa babae? Meron, no? Wala pa pala, no? Ito ko sakali, no? So, hindi, ayan, no? Kasi tanda yan na hindi ko dinidiscriminate ang kakayahan ng isang babae, no? Tandaan natin, meron tayong ina na si Mother Mary, no? Ang ating mahal. Si Boy Letter, sabi ni shoutout sa'yo, bro. So, pwede ka dito umakyat, bro, habol. May tanong ka, no? So, wala na. Hey. So, tayo.